Hello guys! Welcome back to my channel, Grow with Lynn. At andito ngayon ang aking mga 10-month-old na. Ito yung fire pillar ni Ma'am Janelina Sarao sa Jenjen's Gardens Ines. At ito naman yung fire pillar na galing kay Maymay Ines Benguet. At ito ay galing din sa Maymay Ines Benguet, itong dalawa na to. At ito naman, Portulaca. Hindi ko na maalala guys kung sino yung kasabayan niya. Pero galing ito kay Ma'am Janelina Sarao pa rin. Hindi ito bumababa sa 8 months. Nasa ganoong edad siya. Isa din sa mga rason kung bakit nag-deteriorate yung ating mga succulents guys ay dahil sa soil and fertilization issues. Una doon ay poor drainage. Ito naman sila ay sobrang well draining ang soil na pinagtamnan ko sa kanila. Sa sobrang pagka well draining guys ay hindi na siya nag-retain masyado ng tubig at hindi din ako pala dilig. Alam nyo naman yan. So pumangit talaga yung kanilang itsura. Hindi sila masyadong healthy talaga sa soil na ito. Next naman ay nutrient deficiencies. Kung kulang ng nutrients yung ating soil guys ay maaari na mabagal yung growth ng ating succulents at naninilaw yung kanilang mga dahon at saka nagda drop guys gaya nito. Yan, naninilaw siya. Ito din, inalisan ko na nga lang to guys. Ayan siya. Yan. At ang number 3 sa soil issues ay over-fertilization. Gaya nga nitong si Moonstone or si Chinese Moonstone ko guys or si Fire Pillar. Hayaan nyo na. Over-fertilize to. Na-share ko na sa inyo. At simula noong na-over-fertilize siya guys ay hindi ko siya napalitan ng soil mix. Madalas nakikita ko siyang nagninilaw talaga yung kanyang dahon guys. At tingnan nyo yan oh. Sunog pa rin siya. Lalong-lalo na nung na-expose siya sa matinding init guys. Naku, ang bilis niya nasunog. Nahirapan talaga siya. At mabagal din silang lumaki. Isipin nyo, 10 months na ito. Tapos ganyan pa lang sila. So ang gagawin ko ngayon ay magpapalit ako ng soil mix sa kanila. Hindi naman mahirap alagaan itong si ano guys. Sino to? Si Portulaca mulukenensis. Pero pangit na lang talaga siguro yung kanyang soil mix. Ilipat ko na sila ngayon kasi yun yung way para ma-mend natin ang problema nila or ma-treat or ma-address natin yung problema nila sa kanilang soil mix. Tingnan nyo yan, root bound. Maganda yung soil niya kasi fluffy. Meron pa akong leaf propa ng Napoleon's hat. Wala nang magapangan yung kanyang roots. Kailangan na rin talaga nito ng lipat guys para magkaroon na siya ng bagong soil. Babalik ko lang din ito siya dito sa dati niyang pot. Alisin na natin itong mga roots niya. Baka nasunog yung roots niya dahil nga sa sobrang daming fertilizer. May mealybugs din pala siya guys. Ayan. Mealybugs. So ayun yung mga baby na sunog. Hindi ko naman tinatapon talaga guys. Nilalagay ko siya sa aking pagtatamna ng mga gulay. Para magamit ko pa siya. Sayang naman kung itapon ko. Okay naman siya pagtamnan ng gulay. May baby na siyang isa pero yung baby niya guys affected ng mealybugs kasi may itim-itim na ganyan. Dalawa sana ito sila guys. Ito yung isa tapos may roots. Tapos nalusaw siya kasi naka-rain or shine ito nung nakaraan kaya siya lumalaki. Kasi ni-rain or shine ko siya tapos nalusaw. Inalis ko na siya doon at hindi naka-recover yung kanyang ka-twin. Ayan. Hindi pa siya root bound. Wala naman akong ibang makita sa kanya na problema kundi hindi siya lumalaki. May mga bago siyang tubo na roots guys Parang kaka-recover lang nito. Ayan. Hindi dumami yung roots niya. Tingnan yung soil na ginagamit ko. Parang puro rice hull. Kunti lang yung soil na nilalagay ko. Sa mga last 18 months, 10 months, yun. Halos ginagamit ko nun ay rice hull talaga. Kunti lang yung soil. Ibalik ko siya sa dati niyang pot guys since wala naman siyang mealybugs. Pinalitan ko lang yung soil. Yan siya. Hindi ko masyadong ginalaw yung roots niya.
Wala naman siyang millibugs. Naubusan na kasi ako ng pot na ganito kalaki guys. Meron akong pot mas malalaki yun kasi. Yun siya. Medyo nagagalaw siya guys. Patong lang ulit natin to guys. Dapat siguro ubusin ko na yung roots niya. Ubusin ko na lang yung roots niya guys. Yan. Parang ganito pa rin kaliit siya simula nung dumating sa akin guys. Walang improvement. Siya guys. Inabot na ako ng gabi guys. Kaya lang kailangan ko tong tapusin para ma-edit ko na at ma-upload ko bukas. Kasi tina-try ko na mag-upload every other day. Kung napapansin nyo. Yun yung ginagawa ko. Para mag-stay on track. Kasi pag wala akong schedule guys, tinatamad ako guys. Parang wala, hindi ako naghahabol. Pag may schedule ako, naghahabol talaga ako. Hindi siya root bound. Sadyang tuyot ang kanyang soil lang talaga guys. Ito mas malaking pot ang pinagtamnan ko sa kanya guys. Meron pala siyang scales. Magkatabi kasi ito sila sa edom na may scales. Nagkahawahan sila guys. Sprayhan ko lang tapos i-isolate ko lang ito. Pero hindi pa malala itong sa kanya. Yun lang guys, sinishare ko lang sa inyo na yung mga soil problem or soil issues natin ay nakakontribute siya ng factor kung bakit na-deteriorate yung ating plant. Mapapansin naman natin yan guys kung mayroong problema sa soil na pinagtamnan natin. Kasi yun nga, hindi siya lalaki, yung mga dahon naninilaw, gaya ng nangyayari dito sa mga plants ko na to. And that would be all guys, sana may natutunan kayo sa ating video sa araw na ito, and see you in the next one. Like and subscribe.